Mapapakulong na raw si former President Rodrigo Roa Duterte dahil umamin daw siya sa isang interview na siya raw ang utak sa pagpapapatay sa mga sa drug war, mga kakutsero. Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating topic na ito. Malaking pasabog ito, mga kakutsero, pero hindi natin alam kung malaki ang magiging damage. Kasi alam naman natin, consider the source, mga kutsero. Yung source mo, kung ang source mo ay isang sundalong kanin, parang ang hirap paniwalaan. So ayan, mga kutsero. Puntahan natin ngayon itong topic na to. Ito yung balita kanina. Ang sabi ni Trillanes, ikulong si Duterte, ang sabi niya. Ayan, sabi niya yan. Ikulong si Duterte, sabi. Trillanes-led Magdalo asks Marcos to allow ICC probers into the Philippines. Naikiusap ang Trillanes na payagan daw pumasok ang ICC sa Pilipinas para makulong na raw si ex-President Duterte. Okay, basahin natin yung balita. The Magdalo Group, led by former Senator Antonio Trillanes IV, has called on the Marcos government to allow the entry of International Criminal Court probers into the country. Ayan, mga kutsero. Alam nyo naman kasi, and the administration has been very, very firm dito sa, what do you call this, pananaw na ito, no? Na hindi papasukin ng ICC sa bansa bilang mga investigador. Hanggang ano lang daw sila, hanggang turista at bakasyonista. Kaya ayun. So the Magdalo Group, ayun na nga, no, yung binasa natin kanina. According to the group, former President Rodrigo Duterte must be held accountable for the drug war-related killings during his administration. We, the Magdalo Group, are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into the country in order to make ex-President Duterte accountable for his crimes against humanity. Grabe. Wagas. Dahil sa drug war killings daw yan. This is in light of Mr. Duterte's recent public admission that he used the confidential or intelligence funds to conduct extrajudicial killings on his constituents in Davao City when he was still its mayor. Yun, mga kutsero. Alam naman natin, mga kutsero, na matagal na siyang binabakbakan, no, tungkol dyan sa Davao Death Squad. Ayan, Davao Death Squad na yan. Tapos panahon pa ni ni Panot Aquino, binabakbakan na siya dyan kasi during that time, napipisil-pisil na tong si former President Duterte na maging presidente. And yun na nga. And history happened, naging presidente nga siya. Ito po, mga kutsero, ay nanggaling sa kanyang pinost dito sa kanyang ex account nito ni Trillanes, no? Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, kuha kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, no, sa unang padala nyo po, mga kutsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So ang sabi po ni Trillanes, eto. We have submitted to the ICC this video wherein Duterte publicly admitted that he used confidential or intelligence funds to conduct EJ case on his constituents in Davao City when he was still mayor. This is truly an open and shut case. Open and shut case. Sabi, sigurado. Sigurado daw ang pagkakakulong. Yun ang sinasabi ni Trillanes. So, tingnan natin. Panoodin natin yung video. For tonight's video, ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Naalala ko tong parte na to ng video na parang hindi yata ito tungkol sa drug war.
if I'm not mistaken, this was a comment made after niyang sabihan ang after niyang ilantad na ang Makabayan Block na sumisira sa anak niya because of the confidential funds ay kasama namang NPA. So yun po yung ganap. Yun yung pagkakaalala ko. You can go back to the video. Well, I think wala na siya. Buti na lang may downloaded ako. I can go back to the video anytime. But if I'm not mistaken, ganun nga ang sistema nito. Parang tungkol ito, hindi ito tungkol sa drug war. This is about the CPP NPA. If I'm not mistaken, I could be wrong. Pero sa mga merong video, you can go back to it and check. Kasi pagkakaintindi ko talaga, ito sinabi to ni Digong tungkol sa NPA. I could be wrong. And then, after po nitong nilabas ni Trillanes, nagkaroon na po siya niyan, sinabi niya. Na, yan o. We, the Magdalo Group, are urging the Marcos administration to allow the ICC investigators into the country in order to make ex-President Rodrigo Duterte accountable for his crimes against humanity. This in light of Mr. Duterte's recent public admission. Okay, so anong treatment nila? Extrajudicial confession to? Baka ganun ang treatment nila, no? O baka yun ang i-argue nila na this is an extrajudicial confession. Let's see kung uubra yan. That he uses confidential funds to conduct extrajudicial killings on his constituents in Davao City when he was still mayor. Well, if it is panlaban sa crime, and during that time, alam naman natin na the NPA is a terrorist group and sobrang infiltrated ang Davao City during that time. This could be a result of what? An encounter. Pwede enkwentro yan sa CPP NPA. So hindi natin alam kung anong pinagbabasihan nung anong yun. Being the original filers of the ICC in 2017, we have witnessed and documented the barbaric actions of the past administration as well as the trauma and hardships that the thousands of victims of their family and their families have suffered. Truly, justice is long overdue. Signed, former Senator Antonio Trillanes, National Chairman ng Magdalo. Yun si Sundalong Kanin. Siya lang naman daw yung Sundalong Kanin. Anyway, so yun nga. Sabi kasi ni President Bongbong, earlier declared that the government won't cooperate with the ICC probe. O, sinabi na yan, dati na. Actually, plataforma din niya yan nung siya'y kumakandidatong Pangulo. Into the killings during his predecessor's war on drugs, he insisted that the ICC has no jurisdiction over the country which pulled out from the ICC in March 2019. Tama naman. In 2017, naalala ko pa to, merong mga picture na ito Trillanes together with then Magdalo Representative Gary Alejano at actually kasama pa nila si Jude Sabio. Si Jude Sabio po, mga kotsero, siya po yung abogado na sumulat ng petition ng kaso sa ICC. Namatay na ho yun. Si Jude Sabio. Namatay na ho yun. At nung namatay po siya, mga kotsero, nagkaroon po siya ng pag-recant. Binawi po niya, ni-recant po niya yung kanyang isinulat dahil at sinabi po niya na siya po ay binayaran daw ni Trillanes, allegedly, para kasuhan sa ICC si Digong. Ganun yung nangyari. Kaso, mga kotsero, at that time, huli na rin ng lahat kasi nag-file na rin ng kaso pati yung Makabayan Block. So, nakiride na yung Makabayan Block doon sa kwentuhan. Alam nyo naman, pag ang Makabayan Block ang nakiride, kasi nungalingan lahat yun. Ano sabi? In the statement, the Magdalo Group insisted that the justice is way overdue. Nabasa natin yan kanina. Over the killings that occurred during the drug war, it mentioned the past administration's alleged barbaric actions, quote-unquote, and the hardships endured by victims and their families. Okay. The statement was signed by Trillanes and then may hashtags. So, paano kaya magiging treatment dito? Kasi ipinadala na sa ICC. We don't know yet. Hindi ko natin alam kung paano magiging treatment dito ng ICC. Pero, kung sa Pilipinas ito and kung pareho ang sistema ng ICC at ng Pilipinas, most probably it will be argued. Okay, it will be argued na ito ay isang form of extrajudicial confession.
So parang ano siya, umamin, ganun ang dating. Yun ang palalabasin nila sa kanilang dokumento sa ICC na si former President Duterte umamin siya na siya ang nag-utos ng genocide ng Davao City. Yun ang palalabasin nila sa papeles nila. Malamang sa malamang. Sa Pilipinas, do we accept extrajudicial confessions dito sa Pilipinas? Tinatanggap ba ng mga korte natin yung extrajudicial confessions? Meron po tayong jurisprudence tungkol dyan. O meron na pong desisyon ng Supreme Court tungkol po dyan sa topic na yan. Dito po sa kaso ng Dakanay versus, sino ba to? People versus Dakanay. Ito. GR number 216064. Ano po ang kaso na ito? Etong kaso na po na ito, mga kotsero, ay tungkol sa kay Antonio Dakanay na pinatay niya ang asawa niya. Tapos, nung pinatay niya yung asawa niya, ay dinahuli siya ng pulis tapos dinetain. Nung nakadetain po siya, may kasama daw siyang 2 preso, siya ay in-interview ng media. Dalawang dyaryo, if I'm not mistaken, Philippine Star, tsaka meron pang isa. Na parang tabloid. So, in-interview siya ng 2 reporter. At itong 2 reporter na ito, umamin siya na siya nga ang pumaslang sa kanyang asawa at kung paano niya pinaslang ang kanyang asawa, etc. etc. Ngayon, mga kotsero, dahil doon sa confession niya na yan, sa media, dahil sa kanyang confession sa media, nag-decide po ang Supreme Court na parang tinanggap ho nila yon na extrajudicial confession. Yung nangyari na yon. So nahatulan siyang guilty. Yun din ang sinabi ng Court of Appeals, guilty rin daw siya dahil doon. Ngayon, umapel lang ngayon itong abogado ni Dakanay sa Supreme Court. At ang inaapilan nila, mga kotsero, simpleng-simple lang. Na siya raw ay pinressure sa loob ng kulungan para umamin. Yun yung sinabi ng abogado ni ni Dakanay. Okay, bakit natin to pinag-uusapan? Kasi mga kotsero, nandito po kasi sa kaso na to, mababasa natin, kapag ba ang tao ay nagkaroon, quote-unquote, ng extrajudicial confession sa media. Ito po kasi nangyari kay Digong . We don't know if it will be accepted as an extrajudicial confession ng ICC. Hindi po natin alam. Pero kung pareho po ang sistema ng korte natin sa korte ng ICC, the possibility of it happening is high. Mataas po ang posibilidad na mangyari. Ngayon, sa jurisprudence po natin, dito po sa bansa natin, paano po ang pagtrato sa extrajudicial confession? Okay, simple lang po yan. Dito po sa Pilipinas, kapag ikaw ay nagkumpisal, pero ikaw ay pinilit or under duress, nakasulat po yan dito, at merong pressure from police or authorities, yung iyong confession ay hindi tatanggapin. Kaya po yun yung argumento ng abogado ni Dakanay. Sabi, hindi natin pwedeng tanggapin yung confession niya. Dahil siya, number 1, nasa loob ng kulungan. Pangalawa, meron siyang kasamang 2 preso na nagpe-pressure, na nag-cause ng pressure sa kanya. Tapos, ito pa isang argumento ng Dakanay. Ano pong sabi ng Dakanay? Sabi niya, ng abogado ni Dakanay, ginamit daw yung mga reporter bilang pain. Pinain daw yung kanyang kliyente para umamin ng kanyang krimen. Ayun. So ngayon, mga kotsero, yun yung ina-argue ng ng abogado. Hindi na natin pupuntahan yung detalye na yun. Kinukwento ko lang sa inyo kasi para malaman nyo yung kwento ng kaso. Pero nandito po kasi yung desisyon ng Korte Suprema ng ating bansa tungkol sa pagtanggap ng extrajudicial confessions. O, puntahan na lang po natin ito. Ayan, ito yung issue. The sole issue for resolution is whether the CA, in affirming the RTC, nagkamali daw ang Court of Appeals dahil pinanigan ng RTC. Ito yung issue. Nagkamali ba ang Court of Appeals na panigan ng RTC na hatulan ng guilty si Dakanay ng parricide dahil sa kanyang extrajudicial confession sa press? Yun.
So, ito ngayon ang sinabi. Ito ngayon ang sagot ng Supreme Court. When the accused was interviewed on separate occasions by Nestor Etolia of Philippine Star and Juan Adsuara of Tanod Diario ng Bayan, the media men were outside the detention cell. In both instances, there was no indication of any presence of police officers within the proximity of the accused who can possibly exert undue pressure or influence. So ito yung sinabi ng korte. Malabong na pressure 'yan. So, dahil malabong na pressure si Dakanay, tama ang Court of Appeals na tanggapin yung extrajudicial confession sa media. Ang sabi, the news reporters acted as news reporters when they interviewed appellant. They were not acting under the direction and control of the police. Ito na lang, yung mga naka-highlight na lang. They interviewed him on separate days. Not once did appellant protest his innocence. Instead, he repeatedly confessed his guilt to them. He even supplied all the details in the commission of the crime and consented to its reenactment. So, yun. So, umamin siya. Kaya tinanggap. At walang pressure galing sa police, walang pressure galing sa otoridad. Kaya tinanggap po yung kanyang extrajudicial confession. Kasi doon nila gusto iporma ni Trillanes to eh. Itong sinabi ni Digong, gusto nilang iporma itong sinabi ni Digong sa video as extrajudicial confession. Ngayon mga kotsero, may problema rin po dito si Trillanes. May problema pa po dito si Trillanes. Hindi ho porke nagsalita si Digong ng ganito, ibig sabihin siya na ang gumawa ng krimen. Hindi ho. Bakit? Kasi nakasulat din po dito sa jurisprudence na ito, sa desisyon ng korte na ito, na dapat para tanggapin bilang isang rule sa extrajudicial confession, para tanggapin ito bilang parte ng ebidensya ng korte, kailangan, as a rule, an extrajudicial confession where admissible, yung mga panahon na pwede siyang tanggapin ng korte, must be corroborated by evidence of corpus delicti in order to sustain a finding of guilt. Ano po ibig sabihin nito? Simple lang. Para daw matanggap yung extrajudicial confession bilang confession when admissible, kailangan may ebidensya ka ng corpus delicti o body of a crime. Ibig sabihin, may ebidensya ka na yung tao na umamin dun sa krimen, siya ngang tao na gumawa ng krimen. Yon. Hindi po pwede dito na hindi, sinabi niya siya yung umamin, di siya na. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan dito, may ebidensya rin dapat si Trillanes na magsasabi na oo, may ebidensya ako na si Digong talaga ang nagpautos. Ang problema, yun yata ang wala sila. Bakit? Wala silang witness eh. Wala silang witness. Ano nangyari kay Matobato? Wala na. Wala na, di ba? Ano nangyari kay Matobato? Wala na. Ano nangyari sa Davao Death Squad na sinasabi nila Trillanes, na hitman daw ni Digong? Wala. So, paanong magkakaroon ng corpus delicti? Paanong mabubuo yung body of the crime? Witnesses pa lang, wala ka na. Meron kang patay, di ba? Meron kang mga patay, meron kang ginadyaryo na tungkol dyan, but media is hearsay. Media is hearsay. Kailangan meron hong tao na nakakita, nakarinig, nakadama ng lahat ng pangyayari na inaakusan nila kay Digong. Doon ho sila may problema. Wala ho sila nung corpus delicti. Which is, as a rule, in extrajudicial confession, is a requirement. Kaya alam nyo mga kotsero, ito pa rin nga hanggang ngayon ang tanong ko eh. Bakit hindi pa rin kayo nagkakaso sa Pilipinas? Trillanes. Bakit hanggang ngayon umaasa pa rin kayo sa ICC? It's so weird mga kotsero. Kasi alam nyo, kapag totoo ho na
meron na silang ebidensya. Kung totoo meron na silang ebidensya, ito sila Trillanes. Kung totoong may ebidensya na sila Trillanes at yung Makabayan Block at kung sino-sino pang mga aktivista dyan tungkol sa involvement ni Digong sa pagpatay ng mga kapulisan sa drug war, ba't kaya ayaw nilang mag-file ng kaso sa Pilipinas? Bakit kaya? Kasi alam nyo kung bakit. Bakit tanong ko yan? Kasi, number one, si Digong po ay nasa Pilipinas. Number one. Pangalawa, yung krimen na ina-allege nila ay nangyari sa Pilipinas. Okay, number three, yung mga meron po tayong functioning judicial system. Tumatakbo po ang mga korte natin, ha? At nagdi-decide po sila ng ayos. Nagdi-decide po sila ng tama. Tinitingnan po nila lahat ng ebidensya. At saka sila humuhusga ng tama. Number 3. Pangapat, meron pong complementarity rule ang ICC. Bago sila makapasok dito sa bansa, kailangan mapatunayan na ang ating justice system ay pumalya. Wala naman silang napapatunayan ganon. So paano? Ito pang isa, pang 5. Alam niyo po ba na meron tayong batas tungkol sa crimes against humanity? Diba? Ayan o. RA 9851, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Ayan o, andyan lahat. May batas tayo mga kotsero. Bakit ayaw nila gamitin itong batas na ito para kasuhan si Digong dito sa ating bansa? Bakit asadong-asado sila sa ICC? At bakit pinupuwersa nila ang Marcos administration na papasukin ng ICC sa Pilipinas? Naimpluwensyahan na ba nila ang ICC? Diba? Pwede namang ganun eh. Pwede namang hindi nila nabayaran ng ICC or hindi nila na whatever. Pero, naunahan na nila sa kwento. Diba? Pwede naman yun eh. Naunahan sa kwento. So ngayon mga kotsero, bakit kaya ayaw nilang gawin yun? Your guess is as good as mine. But mga kotsero, ito lang masasabi natin. Assuming na pwedeng gamitin yung sinabi ni Digong doon sa SMNI na interview sa media na bilang isang extrajudicial confession. May ebidensya ba sila na makapagsasabi definitively beyond reasonable doubt na si Digong talaga ang nagpapatay doon sa mga tao sa Davao? Yun ngayon ang tanong natin sa kanila. So hanggang dito na lang po muna tayo dito sa video na ito. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At follow niyo rin po tayo sa ating Facebook page. No? Nandyan lang yan. Panoorin niyo rin po yung mga videos sa Facebook page. Mas maikli lang doon. Ayan, kaya at nandun din po ako minsan. Nag-update po ako ng mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live, everyone. Bye! See you next time. Bye!